Ikaw ba ay para kay Jesus? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 14 to 23, and I read it for you. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the one who had been mute spoke, and the crowds were amazed. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons." Others, to test him, kept demanding from him a sign from heaven. But he knew what they were thinking and said to them, "Every kingdom divided against itself becomes a desert, and house falls on house. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out the demons by Beelzebul. Now, if I cast out the demons by Beelzebul, by whom do your exorcists cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you. When a strong man, fully armed, guards his castle, his property is safe. But when one stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away his armor in which he trusted and divides his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Ikaw ba ay para kay Jesus? Minsan po sa buhay natin, kapag po ating pinipili ang hindi tama at totoo, para bang ating tinatraidor ang ating Panginoon, ating tinatalikuran si Jesus na mabuti, saganang mabuti, na katotohanan sa ating buhay. Kapag tayo ay tumataliwas kay Jesus, ating pinapaboran ang kasamaan. Sinabi po sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Isa po sa maari po nating tingnan na palatandaan kung ang isang bagay o pangyayari ay nanggagaling sa Panginoon kapag ito ay nag-unite, kapag ito ay mabuti, kapag ito ay totoo. Kapag naman nakikita natin na walang pagbabago, walang pagkakaisa, walang kapayapaan, walang kabutihan, walang katotohanan, ibig sabihin po, ito po'y nagdi-divide. At ito po'y nanggaling sa kalaban. Tandaan po natin, sa Panginoon, unity, pagkakaisa, katotohanan, kabutihan. Sa kalaban naman, pagkakawatak-watak, division. Yan po ang mga palatandaan na maaari nating silipin kapag marami tayong tanong sa isang bagay o pangyayari. Balik po tayo sa katanungan, tayo po ba ay sa Panginoong Hesukristo? Sana po masagot po natin ng buong pananampalataya. Amen. Opo, ako ay para kay Jesus. At sa ating pagsagot na tayo para sa Panginoon, sana makita din ito sa ating buhay. Hindi po natatapos sa salita lamang, hindi natatapos sa sabihing tinatanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kung hindi mas makita sana ito sa ating personal na pamumuhay. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makitungo sa kapwa, higit lalo sa mga taong mahirap, dukha, o kaya naman hindi pinapansin ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tinatanggap ka namin sa aming buhay. Panginoon, kayo po ang Panginoon namin na paglilingkuran. Nawa sa aming pamumuhay, maipalaganap namin ng iyong katuruan sa pamagitan ng aming mga aksyon at kung paanong aming sinasabuhay ang aming relasyon sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.